Nagpalabas ng weather advisory ang Pag-asa kanina. Magpapatuloy pa kaya ang pag-uulan sa Kalakang, Maynila? At alamin natin ang detalye ng namumong bagyo. Alamin natin mula kay weather lover Amor La Rosa mula sa Pag-asa. Amor? Salamat, Sir George. Magandang gabi, Pilipinas. Ngayon po makakasama po natin si Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi, Mr. Perez. Magandang gabi rin, Amor, sa mga taga-subaybay natin po. Mr. Perez, ang low pressure air na binantayan po natin sa silangang bahagi po ng Dinagat Islands kaninang umaga ay naging isang ganap na nga pong bagyo at ngayon po tinatawag natin ito na Bagyong Nando. Sa mga oras sa ito po ba, nasaan na ba si Bagyong Nando? Gaano ba ito kalakas? At paano po ba yung magiging direksyon o yung track na tatahakan ito sa mga susunod na mga oras? Amor, patuloy nga tayo nagmamonitor sa tropical depression na si Nando at kanina nga alas 4 ng hapon, ito ay lalayang 250 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay ng depression na si Nando, ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 55 or 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at inaasahan namang kikilos sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 13 kilometers per hour. Ngayon, kung magpapatuloy ito sa ganong bilis at direksyon ng pagkilos, inaasahan po natin na within the next 4 to 5 days ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Okay, Mr. Perez, eto naman po, meron na ba tayong nakataas na storm warning signal? At kung wala pa po, tuwing kailan lang po ba nag-i-issue na itong storm warning signal ang Pag-asa? Para po sa mga kababayan natin na gustong malaman, dahil meron po mga nagtatanong rin sa atin, kung meron na po tayong mga storm warning signal na inilabas ngayong hapon. Amor, base na nga rin sa mga datos na nakalap ng Pag-asa ngayong hapon, ay may kalayuan pa ang bagyong si Nando sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa makatwid, wala pa pong warning signal na itinataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngayon, regarding yung sa tanong mo na kung kailan po tayo nagtataas ng mga warning signal, ang isang scenario po is kung inaasahan po natin na tatama yung pinakang sentro ng bagyo or tatawid yung bagyo sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. At depende po sa lakas kung ito'y tropical storm, tropical depression or typhoon ng intensity nito, saka lang po tayo magtataas ng warning signal kapag may mga ganong senaryo po tayo inaasahan yung pagtama at pagtawid sa ating bansa. For example, sa storm signal number 1, magtataas po tayo ng warning signal number 1 sa ilang areas kung inaasahan po natin na within the 36-hour period ay posibleng maranasan ng isang lugar yung lakas ng hangin na dala ng isang bagyo. Ayan po mga kababayan, dagdag kaalaman po para sa ating lahat at sana po ay matandaan natin itong mga ibinahagi ni Mr. Chris Perez. Eto naman po, inaasahan po ba natin na palalakasin itong si Bagyong Nando, itong ating hanging habagat na nito pong nakaraang linggo kung saan binantayan po natin ang pag-ira ni Bagyong Maring na siya pong nagpalakas sa ating hanging habagat na alam naman po nating lahat na nagkaroon po ng pananalasa, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, kabilang na rin po ang National Capital Region. So inaasahan po ba natin na may epekto na itong si Bagyong Nando dito po sa ating hanging habagat o yung southwest monsoon natin? Sa ngayon, dahil umabot pa lang sa hanggang 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin, malapit ng sentro ng bagyong si Nando, ay napakahina pa po ng impluwensya nito sa bagat or southwest monsoon. Subalit, posible na sa mga darating na araw, habang kumikilos ang bagyo, patungo dito sa eastern seaboard ng Luzon, ay daan-daan or paiigtingin nito uli ang habagat na siya namang inaasahan na magdudulot uli ng mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan at sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Kaya sa mga kababayan po natin na sa kasalukuyan po ay nagmamatsyag sa update sa bagyong si Nando, ay patuloy pong mag-antay sa mga weather bulletins at advisories na ipapalabas ng Pag-asa hinggil po sa posibleng pag-ibay ng habagat ng bagyong si Nando. Ayan, mukhang paghahandaan na naman po natin itong paghagupit ng ating hanging habagat. Kaya po, iba yung pag-monitor po sa lagay ng ating panahon ang dapat nating gawin sa mga oras na ito. At ano naman pong inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao sa mga susunod na oras? Amor, dito sa Metro Manila, mapapansin natin sa ating satellite imagery. Hindi lamang actually sa Metro Manila, kundi dito sa Southern Luzon, sa buong Visayas at Mindanao, pati ng portions ng Central Luzon, inaasahan po natin maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas at saka dito sa Eastern section ng Mindanao, mas ulan, katamtaman hanggang sa kuminsay malalakas na pag-ulan na posible pong magdulot ng mga pagguho ng lupa. Ang inaasahan natin na mararanasan ng mga kababayan natin doon within the 24-hour period. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Luzon, magiging bahagyang maulap lamang na may pulupulong dagli ang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon na gabi.
Eto naman po, Mr. Perez, bukas po ay magkakaroon po ng isang kaganapan na gaganapin po dyan sa may Luneta at ito nga po ay dadaluhan o makikilahok po ang ating mga kababayan. So marami po ang inaasahang dadalo rito. Kailangan po nilang malaman din kung ano po ang magiging lagay ng ating panahon. So ano po ba ang inyong forecast, partikular na nga po dito sa Kamaynilaan para po sa araw ng Lunes o yan nga po ay bukas? Well, dito po sa Metro Manila, saan po natin na magiging maulap at may mga pagulan po, lalong-lalo po sa dakong hapon o gabi po. Kaya para sa ating mga kababayan na magiging involved sa mga outdoor activity bukas ay magdala po ng payong or mga pananggalang sa ulan para hindi naman po sila tuluyang magbasa habang nagdaraos ng kanilang outdoor activity. Kanina po, Mr. Perez, ay naranasan po sa ilang bahagi ng Metro Manila at pati na rin po sa ilang bahagi ng Luzon ang pagkakaroon po ng rain showers. Though ito pong si Bagyong Nando ay medyo malayo pa po dito sa bahagi ng Luzon, ano po ba ang dahilan ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na naranasan natin itong mga nakaraang oras? Ito po ba ay direktang epekto na nitong si Bagyong Nando na patuloy pong umiiral dito sa ating PAR? Sa ngayon, Amor, ang umiiral na hangin dito sa ilagat gitnang Luzon ay nagmumula sa northwest. At dito naman sa may bandang southern Luzon at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mula naman po sa southwest. Ngayon, natapat na dito po sa southern Luzon, kasama ng Metro Manila, dito tumapat yung convergence itong hangin na mula sa southwest at hangin na mula sa northwest. Kaya't nakaranas po tayo ng mga pag-ulan at kung mapapansin po nila, hindi naman katagalan ng kalakasan, mga panandaliang pag-ulan lamang, sinasabayan pa po, karaniwang nagtatapos sa mga pagkulog at pagkidlat. So isolated na rain showers or thunderstorms na dala po ng convergence ng northwesterly at saka southwesterly na hangin dito po sa may bandang southern Luzon area, yung nagdulot ng pag-ulan sa atin. Mga kababayan, nabigyang linaw na po ni Mr. Perez kung ano po ang mga naging dahilan dito mga naranasan nating mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa Luzon. At nabanggit nga po ni Mr. Perez na ito po ay dulot ng tinatawag natin na wind convergence sa salubong po ng mga hangin. Mr. Perez, ito po bang si Bagyong Nando ay inaasahan pa natin na mas lalakas pa sa mga susunod na mga oras? Dahil ngayon po, ito po ay nasa tropical depression category. So meron po tayo tinatawag na tropical storm at typhoon, ano? So ito po ba inaasahang lalakas pa? Ano pa ba ang mga senaryo na inaasahan nating mangyayari dito po kay Bagyong Nando? Well, sa ngayon po, kung makikita po natin sa forecast track ng Pag-asa, ito yung initial location as of 2 o'clock this afternoon. Mapapansin po natin yung mga tuldok na natatagpuan sa sentro ng ating cone of probability. Yan po yung forecast period, 24 hours, 48 hours, and 72 hours. Kung magpapatuloy po sa pagkilos ng Bagyong Sinando sa ganitong direksyon, asahan po natin na magpapaiba ito ng habagat na siya naman magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kasama ng Metro Manila, at dito rin po sa kanlurang Kabisayaan. Gayun din, patuloy na magiging maulap ang mga nakararaming bahagi ng Luzon, buong Kabisayaan at Mindanao sa mga darating na araw. Ngayon, habang nasa karagatan pa ang Bagyong Sinando, asahan pa rin po natin na posible pa rin po itong lumakas at base na rin po dito sa initial forecast natin, posible pa rin pong magbago ang pagkilos sa mga darating na 2 hanggang 3 araw. Kaya payo po natin sa ating mga kababayan na patuloy na mag-monitor sa mga severe weather bulletins na ipapalabas ng Pag-asa every 12 hours habang wala pong warning signal or every 6 hours naman once na nagkaroon po tayo ng warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayan, patuloy po nating babantayan ang magiging lagay po nitong si Bagyong Nando na nabanggit nga po ni Mr. Perez na posible pa pong lumakas habang binabaybay nga po itong ating area of responsibility. Ayan, maraming salamat po Mr. Chris Perez sa ibinahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din mo at magandang gabi sir. Ayan nga po, tatanungin po natin si Mr. Chris Perez na nagbigay po ng kasalukuyang lagay po nitong si Bagyong Nando at nagbigay rin po ng mga payo o reminders para sa ating mga kababayan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update mamayang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir George. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.